Guys, this is Coach Ray, trabador ng Sat Gym, Sat Volleyball. Kamusta kayong lahat? Okay lang kayo? Okay, bilisan natin para hindi sayang yung oras nyo. So, ang ating pag-uusapan ngayon is paano ko binuo yung sistema namin sa volleyball club namin and sa gym. So, we now have 4 branches, active branches sa Sat Volleyball, and nadadagdagan pa. We have 1 gym branch here in Muntinlupa and madadagdagan pa for sure. And ang aking ibibigay sa inyo is yung kung ano yung tumatakbo sa isip ko when it comes to turning my passion or yung mga trip ko sa buhay into business. So yun, yung dalawa kasi na yun, yung gym at saka volleyball, talagang dati pa lang, kung kilala mo talaga ako, masaya na ako doon sa dalawa. Paglaro ng volleyball, matuto, tapos sa gym naman, matuto din, magpaganda ng katawan. Yan, inaral ko talaga yan. So ngayon, ginawa ko siyang business, ginawa ko profitable, and isi-share ko sa inyo kung ano yung sistema ko. So kung ano yung mapulot mo, kunin mo. Kung ayaw mo, edi bounce ka na. Ganoon lang naman yun eh. Kung wala kang mapupulot, kung mas magaling ka sa akin, ako yung magpapaturo sa'yo. So unang-una, number 1, provide value. So lagi yan sinasabi or lagi mo maririnig kung saan-saan. So ano ba yung value? Technically, value means solution to problems. And hindi ka pwedeng gumawa ng business or yung passion mo, hindi mo yan magagawang totoong negosyo kung wala ka talagang sinusolve na problema. For example, sa volleyball namin, we have made over 100 plus na ata na athletes, na players, na varsity. So yun, nakaka-proud din. And nadadagdagan pa na hindi namin alam kung sino. Pero yun, ganun na kadami. And yun, kumbaga, nabibigyan namin yung mga bata ng training na intense, na nakikinabang sila, and yung return of investment nila is eventually nagiging varsity sila sa isang school. And hindi lang yun, marami pa kaming binibigay do sa SAT community, do sa SAT volleyball community. Hindi lang training, marami pa. So we are really solving real life problems na meron ng isang tao. So kung wala kang sinusolve na problema, walang totoong problema, or gawa-gawa lang yun sa isip mo na may problema yung tao tapos gagawa ka ng solusyon, walang bibili. So basta meron kang sinusolve na problema dun sa passion mo, meron yan, may bibili yan, may magbabayad sa'yo. Next is target market. So target market meaning sino yung mga tao na gusto mong tulungan. And mahalaga yun kasi nagkakaroon ka ng direksyon sa kung ano yung mga gagawin mo sa buhay, kung ano yung magiging decision mo dun sa negosyo. So pag nahanap mo na yung target market mo, magkakaroon ka ngayon ng strategies or methods na inline dun sa specific na yun, dun sa community na yun, dun sa mga tao na yun. So for example, ang target market mo is mga doktor. Kunyari lang, mga doktor na let's say mga doktor. So ngayon, yung utak mo nakaset dun sa kung ano yung
possible na problema ng isang doktor. So, kung ano yung maitutulong mo sa isang doktor, gagawa ka ngayon ng mga serbisyo or offer depending kung service or product yung business mo. Pero yun, gagawa ka ngayon ng listahan ng lahat ng bagay na posibleng problema ng isang doktor. Hindi ng barbero, hindi ng coach, volleyball coach, hindi ng security guard. Isa lang, doktor lang kailangan mong i-satisfy. Gagawa ka ngayon ng mga offer para do sa doktor ngayon. Okay. So, set na ang target market. Hanapin mo kung sino yung gusto mong mga taong tulungan. And yun, magkakaroon ka ngayon ng mga idea kung ano yung gusto mong ibigay sa kanila. Mas magiging clear sa utak mo. Hindi ka maraming gustong gawin. Okay, next is third, cash is king. So, lagi nyo maririnig yan, cash is king. So, sa akin naman, ginagamit ko yung term na to. Ibig sabihin lang naman nito sa akin is business, pera. Kailangan kasi, para matawag mo na business ang isang bagay, may pera. Hindi yan, kung yung passion mo is hindi nako-convert into money, hobby lang yan. Yun lang naman yun eh. So, kung gusto mo yung passion mo, kunyari, kumakanta ka, matatawag mo na business ka kapag may pera na. Yun lang naman yun eh. Yung passion mo na kumanta, gagawin mong negosyo. Pag kumita ka na, ibig sabihin nun, negosyo ka na. May value ka na. Yun. So, cash is king. So, diskarte mo kung paano mo siya palalaguin. Hindi ko na i-explain dito kung ano yung mga pasigod-sigod nun. Pero basically, maraming paraan para kumubra ka ng malaking pera. For example, scalable. Scalable ba yung type ng business mo? Paano mo siya gagawin scalable? Yun, dapat alam mo yung mga sagot doon sa tanong mo na yun. Paano mo gagawin na from low revenue, hahanap ka ng high ticket na mga tao, high ticket sales, yung mga market na yun, aralin mo din yun. So yun, cash is king. Kailangan talaga may revenue, kasi kung wala, hindi yan negosyo. Yun. So yun, that's the third one. And the last one is be visionary. Okay, visionary, alam nyo naman na ibig sabihin nun. So, ibig sabihin lang naman nun is sa future, anong gusto mong kalagyan or anong gusto mong maging itsura nung brand mo. Kasi kung ngayon nagsisettle ka sa okay na, tas hindi mo pinipredict kung ano yung possible na maging trend ng market after a few years, doon ka matatalo. Kasi kailangan mo mag-adapt sa trend ng market. And at the same time, kailangan din bilang ikaw ang founder, meron ding special spice na galing sa'yo mismo, sarili mong pakulo. Kasi ikaw ang founder. Ngayon, saan mo gustong dalhin yung community mo? Anong na-visualize mo dun sa brand mo? Yun, mahalaga yun. So, kailangan futuristic, optimistic, and at the same time, yung pagiging visionary mo, yun yung tutulong sa'yo para hindi ka mamatayan ng fuel, kumbaga. Yun yung gasolina mo. Kasi hanggat may future, hanggat naiisip mo na may pupuntahan yung brand, nakaset ka lang doon ka lang nakatingin, kahit anong shit na mangyari, kahit anong problema na mangyari, hindi mo mararamdaman yun, hindi mo siya hihindahin, hindi mo siya, kumbaga, merong mga sakit from
from failure and problems. Pero since nakaset ka doon, since baliw ka na, obsessed ka na doon sa idea na yun, for sure may kalalagyan ka dahil nag-e-effort ka regardless kung nagkakaproblema yung brand mo. And yun, be visionary. So one, provide value, solutions to real life problems. Number two, target market para may direction ka, yung brand mo, yung passion mo. And number three, cash is king. So yun, kailangan talaga may revenue. Number four, be visionary. And feeling ko yun yung pinakamahalaga, yung dulo na yun. Kasi kung wala kang iniisip na future, mahihirapan ka. And mahihirapan din maniwala yung mga tao na naniniwala sa'yo. So, yun, kailangan talaga optimistic ka. Kahit magkanda leche-leche yung buhay mo, kung long term mo siya tinitignan, magkakaroon yan ng sagot. So, yun lang. Sana natulungan kita. This is di man siya masterclass, pero yun, technically yun yung ginagamit ko na guiding principle sa mga passion ko na ginagawa akong negosyo. So yun lang. Maraming salamat and sana nakatulong ko sa inyo. Paalam.